Mga kaibigan, welcome to The Comeback Diaries! Bago tayo magsimula mga kaibigan, pag-uusapan muna natin kung ano ba ang The Comeback Diaries. Ang The Comeback Diaries ay isang podcast series na tatalakay sa buhay ng isang transferee, ng isang returning student ng college o education. COC guys, lahat kami, iisa lang ang pinanggalingan ng galing kami sa Department of Journalism. So, third year students, lahat kami ay magkakaibigan. Bombastic sideline. Sure! Bago tayo magsimula, magpakilala muna tayo. Ako, ang inyong lingkod, si Jose Oliver Garcad. Anong sa ano? Returnee? Shifty? Isa ako returnee. Ako naman po si Noah at isa din ako returnee. Ako si Shean, isa akong returnee din. I'm April and I'm a transferring student. Transfer. Angel, transferring. Ako naman si Francis sa chief. And number 1 hot dog lover. Dahil nabanggit na pala natin sa status natin, bakit tayo naging ganito? So, hihimala natin ang pagtatanong sa unang taong mapipili ko. At dahil hindi ako nakatingin sa kanya, kay Noah yun syempre. Kaya ako naging returnee kasi actually, supposedly that nakagraduate na ako. Kasi nag-start nung first year. Nung first year ako, 2019. So, like pre-pandemic. Tapos, abutan nga ako ng pandemic. First year. Yun yung sinabi sa amin na 2 weeks lang yung walang pasok. Kasi March na nun. Nung nag-lockdown, 2 weeks lang daw. Tapos, tutuloy na ulit, babalik na ulit. Kaso, hindi siya nangyari. Yung 2 weeks, hindi 2 months, naging taon. So, nag-online kami nun and then, nag-stop ako during, like, in the middle of my second year. Kaya ngayon, bumalik ako. Tapos ako mag-aral and stuff. Lo, tuloy mo to. Yung pag-shift ko ng course, at syempre pag nag-shift, save lang din naman ang university sa PUP. So, sa case ko, sariling decision ko lang din naman talaga yun. Kasi, nung nag-enroll ako sa PUP, since nung senior high kasi ako, nung time namin, online. So, yung process ng enrollment is through submissions ng previous grades mula junior high. Then, meron dong mga options na courses kung ano man yung papasok sa quota doon sa mga sinabit mong grades. Ang nangyari, yung isang course na tatag sa sinabit ko is yung Bachelor of Science in Computer Science, BCS. Ngayon, nung first year, okay naman yung performance ko. PL naman both SEMs. Kaso, nakapag-reflect ako nung patapos na yung mag-ending SEM namin. So, naisip ko na parang hindi ko naman talaga like in line sa interest ko, ganun. Kaya, naisip ko na ako mag-second year yung Boston Solution. Naisip ko na mag-shift sa PHU, sa Jor. So ako, nung nag-stop ako kasi, 2020 naman yun. Katulad nung kay Noah, pandemic din nun. Bali, kami yung last na nag-book set. Kami last na nag-entrance exam. So, nung pagka-exam namin, senior high school ako nun, grade 12. Tapos, nakapag-exam pa ako and then, bago kami gumraduate ng senior high school, lockdown na, ganun. So, nung lumabas na yung result, ganun, pandemic na nun. So, wala na face-to-face. Tapos, ang nangyari, pure online yung mode ng class. Tapos, madalas asynchronous yun kasi mas madalas yung sa module lang. Kasi di ba nauso yung module. Ngayon lang naman siya masyadong sa online kasi. Ang ginawa ng PUP kasi nun, buong SEM na buong lahat ng subjects, magkakasama na yung ipapadala na mga module, gano'n. So, kasi ang tagal nun sa akin kasi inuna yung
ipadala yun sa mga Mindanao, Visayas, bago pa sa Luzon. Kasi nga, mas malalayo sa kanila. So, yung sa akin, ang tagal niya dumating. Tapos, sabi ko sa nanay ko, pag dumating yung modules ko, kasi sobrang pwede ba dun lang ako focus. Kasi nga, syempre sabay-sabay din yung mga ginagawa. Busy. Tapos, nung pagdating, na-overwhelm ako. Sa sobrang dami talaga. Ang kapal! Madami talaga. Ang dami May ibang talaga. subject na siya. Sobra. Iba't iba yun. Like, buong SEM. Tapos, Bagsakan. isang bagsakan lahat ng subjects yun. Ay, per sem yung bigay? Oo. Paano kayo ginigrade ng finals, midterms, ganyan? Ipapasa yun, ibabalik. Manang sasagutan nyo na kasi doon. So, nandun na yung module, nandun na rin yung mga sasagutan nyo. Tapos, ibabalik nyo lang, ipapadala, ipabalik sa PUP. So, yung pang midterm nyo, nandun na rin yun. pati pang finals, so sabay nyo siyang sasagutan? Yes. Paano yung mga group activity? Yung sa group activity naman, madalang kami mag-group activity since mahirap kasi mag-group activity. Okay, Oo. Ang bigat? Yun. Kaya nga, so, na-overwhelm ako. Sabi ko na magpo-focus ako, hindi ako nakapag-focus. Ganun. Tapos, hindi ko alam kung ano yung unahin ko. Tapos, yung module ko kasi, isang buwan na lang yung kailangan ko buunin. So, pasa. Kasi, nagdodorm ako sa Manila, sa province. Tapos, doon napadala yung module ko. Tapos, nakuha ko, pero lumipas din ng ilang linggo, tsaka ko lang siya nakuha. Tapos, yun na lang yung kailangan ko buunin, 1 month, gano'n. Kasi hindi ko siya kunaya. May synchronous classes kayo. Synchronous meron. Tapos kailan siya ginagawa? Ha? Kailan siya ginagawa? Like every week? Sa isang week naman ay may mga online class din naman siya. Parang wala, hindi pa kasi uso nun yung talagang fix na online tapos Pero like, yung module na yun na lang yung sasagutan, wala na silang. Oo. Bali, tawag dito, meron kasi yung mga estudyante, may naka-assign doon kung parang nag-decide na yung PUP kung sa online ka or sa ganon, module. Parang, kunwari, Walang blended. wala. Kumbaga, meron naka-assign sa'yo kung sa online person ka. Online person. Sila nag-decide? Yung sa amin kasi di ba, nabutan mo yung sa amin, ikaw pipili. Kung Ikaw pipili. Pero may mga instances na ang pinili nila is ganito, tapos iba yung na-tag sa kanya. Oo, ganun. So, Hindi nila susunod. tapos ang nangyari, ako, sa module ako noon. Tapos, pero na-attend pa rin ako ng class kasi sabi naman ng mga prof is, pwede naman umattend. Pero, yung activities, sa module pa rin kami. So, hindi kami makikisabay ng activities sa mga nasa online. Makikinig lang kayo sa Oo. lesson. Ang kaso pa, ang hina pa ng signal sa amin nung panahon na yun. Tapos yung Actually. robot, talaga ang robot nung nung ay, kapanahonan ko dyan. Yan. So, Araw. grabe naman kayo. Anong panakapon nyo? Yun. Yung dami ng module, yung ganong klase ng ng online class na robot yung maririnig mo, ganun palipat-lipat na ako ng hindi ko siya kinaya. So, nag-stop ako. Tapos, tumagal hanggang another year, yung natigil ko. Tapos, kinasal yung kuya ko. Hindi pa rin ako natuloy. So, yun. Ngayon lang ako bumalik nitong nakaraang pasukan. Kaya yung mga kabatch ko, sila yung last na gumraduate nito. Itong last. Congrats po. Nag-graduate din tayo. So, kaya ako nag-transfer kay PUP, honestly, galing ako ng Parañaque. Tapos, settle na doon, scholar ako doon, private yun. So, parang, na niya, kasi miscellaneous na lang yung binabayaran ko. Pero at some point, parang may something sa akin, parang kasi hindi ako nasasatisfy sa educational system niya. Though hindi ko minamaliit or sadyang, ayun lang yung opinion ko, tsaka naranasan ko eh. Tsaka Chara. Naranasan mo ba din? Yung buhok dito at saka yun. Bigote at saka basibas. Alam yan, no? Ano ko yan? Paano na yun? Paano? Marshall O'Neill. Madali kasi yun. Ang namin. Tapos, nung doon ako sa school ko na yon,
college. Ang course ko pa no, MASCOM, Bachelor of Arts in Communication. So, wala siyang major. Pag ginagawa namin noon, nagsusulat kami, tapos may broad kami noon. Pero yung nasa broad room kayo, pag 30 na doon ako siya mararanasan. Yung may green screen, ganyan-ganyan. Para lang talagang typical na nag-aaral na essay, tapos pag exam, mga written exam. So, kumbaga parang hindi kasi na-enhance yung course, tsaka sobrang petics niya. So parang may something sa akin na gusto ko i-challenge yung sarili ko. Tapos encourage ako nun kasi meron akong kaklase na parang kinausap niya ako if gusto ko bang lumipat ng school. Siyempre sabi ko oo. Tapos nung sinabi niya pa na si PUP, lalo akong naganahan. Kasi si PUP talaga, totga ko siya. Totga ko si PUP. Kasi nag-apply ako kay PUP nung senior high ako. Tapos, nung nakita yung grades ko, hindi pa ako nung pag-exam. Sa online yun, nilagay ko yung course. Tapos nung sinabit ko, biglang may na-receive akong email na hindi ako pasok sa course na gusto ko. So, ilalagay nila ako sa course na finance. Yun yun, nakita. Sabi ko, ayoko naman. Kasi doon lang may slot. Siguro. Tapos doon nila ako nilalagay. So, ayoko naman. Hindi parang ko sabi ko, wala na, ayoko nun. Tapos, nag-apply din ako sa ibang mga state U, ganyan. Hanggang sa, hindi ko kasi doon yung nauso yung panahon ng pandemic, yung Save the Earth. Tapos, i-delete mo yung mga emails mo. Oo. Nalala niyo yun? Yung i-delete kayo ng emails para Save the Earth. Nag-delete ako ng mga emails ko nun. Na-delete ko yung emails ng mga state U sa akin doon. Save the Earth. Nawala ng picture dahil na Save the Earth. Na-delete ko yung email ng PLM. Hindi na-save yung emails. Nag-email sila sa akin ng PLM na-delete ko lahat. So, parang sobrang nawalan ako ng gana nun. Tapos 2 weeks na lang magpapasukan na, wala pa akong school. Kaya yun, bumagsak na ako dun sa school na malapit na lang sa amin. Ganyan. Tapos nag-apply na lang ako for student assistant kasi nga medyo yung tuition, ang laki-laki niya. Tapos yun, para miscellaneous na lang. So yun, kaya lumipat din ako kasi nga, syempre, gusto ko yung educational system mas maayos, tapos walang tuition. Kasi ayoko na yung nag-provide ako ng tuition, parang hindi rin naman ako, parang hindi sapat yung natutunan. Tsaka hindi na-focus yung course, wala siyang major eh. Sobrang broad nung ginagawa yung sobrang general niya. Unlike nung pag pumasok ako na rin ngayon, journalism tayo, focus talaga tayo into writing. Ganyan. So, wala siyang ganon. Mascom kung mascom lang. So, Pero journalism talaga yung major. Hindi rin. Broadcasting yung course na gusto ko. Tapos, sabi naman Ren, nakausap namin si Ma'am Ren that time, walang slot si Broad. Upcoming second year sana yon. So, walang slot for upcoming second year sa Broad. Ang mangyayari, kung ipupurso talaga namin si Broad, babalik kami ng first year. Nag-brainstorm kami noon mga kasama ko na parang, huwag na lang. Mag-join na lang kami. Para hindi rin nasayang yung taon. Kumbaga, isipin na lang yung mga nasayang na panahon, ganyan. Yung bago-bago, nung kakalipat lang namin yung mga first sem, kahit na second sem ng second year, grabe yung adjustment ko nun. Hindi ko alam ginagawa ko nun. Talaga sabi ko, bakit ganito? Ano ito mga sinusulat mo? Bakit may 1,000 word sila? 1,000 words. Kasi yung walang gano'n. Oo, sabi ko, ano to? Bakit ganito? Tapos naiiyak na lang ako nun. Sabi ko, bakit naman ganito? Hindi ito yung gusto ko. Yun. Tapos, mauubusan ka na lang ng words. Tapos, mas lalo ko na, kasi nakikita ko yung mga gawa ng klase namin. Bakit sila? Ano mo yun? Ang ganda-ganda ng gawa nila. Pero yun, at some point, kailangan matutunan. So, grabe adjustment din nun. So, it's a reflection talaga na hindi naging maayos yung experience ko sa previous school ko. Kaya, grabe adjustment ko ngayon. So, for the record lang, same college yung namin. Hello! So, Olivares College kami sa Parañaque. And bakit ako nag-transfer to PUP? Kasi in the first place, yung college ko dati, hindi ko talaga siya choice. Napilitan lang kasi yung dati kong university, kami graduate, so hindi na ako nakapag-apply sa iba pong mga unis. So, para ko talaga mag-transfer. And then, na-meet ko sa Angel, tapos si Eugene, yung isa namin kaklase din, na nag-transfer. Very grateful ako kasi may kasama akong nag-transfer sa kanila. Sa Eugene. Opo. Tapos, the reason why, parang nadagdagan yung rason kasi, ang mahal ng tuition. Ang mahal talaga ng tuition. Tapos, Magkano? Like parang, lang. Nasa 20k plus. Per sem? Oo, per sem. Sa'yo na yun? 26. Sa'yo na yun? Mura na yun Oh, actually mura siya. Mura na siya. Pero,
yung quality ng education. Kung pababasihan mo yun, mas mabuti pa yung pagtuturo ng dati kong uni dun sa college na yun. Oo. Tapos yung mga professors, hindi ganun ka-passionate. Tapos yung quality ng education talaga hindi siya deserve para sa 20K plus na binabayad mo. Ganun. Parang aircon lang binabayaran. Oo. Aircon lang talaga. Malamig naman doon. Malamig. Kasi dalawa aircon eh. Tapos, ayun. Yun yung rason bakit ako nag-transfer sa PUP. Ako naman. Actually, parang halos same lang tayo. Kasi wala akong choice. Kaya ako nag-aral dun sa Arellano, sa Pasig. Dream school ko talaga yung PUP. So, like una pa lang, inisip ko, enter ako ng PUP. Tapos, ang course ko, AB English or ABAS. Ang ending, anong nangyari? Hindi ako nakapag-apply ng admissions kasi hinold nung dati kong school, sa senior high ako, yung documents ko. Kasi kailangan ko magpasa ng medical certificate and hindi ko siya napasa on time. Ayun, napadpad ako sa Arellano since malapit lang din sa amin. Ayun, nakuha ko naman yung first choice ko na course, which is yung AB English. Kaso, hindi rin ako satisfied sa turo, sa sistema. Tapos, on top of that, meron din siyang tuition fee na parang halos same ng mga around 20K. May siya, may discount na yun. May discount na 20K. Tapos, wala pang aircon. Pero may ibang classroom na may aircon. Pero like late nang pinagamit sa amin. So parang hindi ko rin siya nasulit. After a whole year, nagpaplano na ako na transfer talaga ako sa PUP. Nakapasa naman. Ha? I mean, pumunta ako kasi una yun, di ba, online registration. Kasi yun, schedule. Tapos yun, tanggap. Kaso, naubusan ako ng slot for AB English. So, napagpad ako sa lunes. Yun lang naman. Ako naman. Kasi mahaba to. Sige lang. Ba kayo? Okay lang. Ganito kasi yan. Tumigil ako, tapos bumalik ako. Yun eh. Haba nga. It all started with English. Kabus-bus yan kasi. Nagsimula ito nung senior high school. Nag-senior high school ako dito 2016. Kasama ako sa unang batch ng senior high school students. Tapos, naging prof ko to. Yung isa sa mga prof natin ngayon. Sir... Sino? Siyempre si Sir Nicky Fabon. So, si Sir Nicky Fabon ang nag-introduce sa akin ng College of Communication. Doon pa lang, kinukuha niya na ako. Saan ka ba galing? Anong college? College of Arts and Letters ako. Pero, bago yun, pupunta tayo doon. Kaya nga, syempre, mahaba. In-introduce niya sa akin ng College of Communication. Pero bago siya, meron pang mas nauna. Name drop ko na lang, Sir Rolly Nunes. Siya yung nag-introduce naman sa akin ng una kong course, which is Literary and Cultural Studies. Yun daw yung pinakaunang bachelor's degree ng course na yun dito sa Pilipinas. So, pioneer kami ng batch namin. So, parang ang sarap-sarap ng pakinggan. Kaya, nung nakapasa ako ng PUBSET, kinuha ko siya. Kahit na literal na hinahatak na ako ni Sir Pabon, sa interview, hindi ko pa rin siya pinagsin. Manghinayan ako na tumigil ako. Kasi, kung bakit ako tumigil, ang daming naging issue kasi. Personal, financial, kahit walang bayad sa PUP, may financial issue. Sa medical naman, nagkasakit ako sa utak. Literal na utak, hindi siya mental illness. Na may namagana ang ugat sa utak ko. Tapos, nagsawa na lang din ako, na-burnout. Kasi, isipin mo, unang 2 taon mo sa senior high, yung 2 taon mo sa senior high school, isang wing lang yung isang wing lang yung pinupuntahan ko, West Wing lang lagi. Tapos, pagdating ko ng college, dun ulit ako. So, nakakasawa, nakaka-burnout, nakakainis. Kaya sabi ko, titigil na lang muna ako. Pagtungtong ko ng second year, wala na akong pinasukan. Pero enrolled ako. Kumbaga, nag-awol ako. Wala akong final na leave of absence or anything. Nag-awol lang ako. Mula noon, nagtrabaho ako saan bago ako maging call center, naging
Naging waterboy pa yata ako nun eh. Nagtrabaho sa tubigan. Marami pa, basta. Wala namang illegal. Bombastic side eye. Ano ba inaabangan niyo sa sabi na? Hindi ako nagbenta ng kung ano man. Ayun, tapos lumaan yung pandemya habang nagtatrabaho ako sa BPO. Doon ko na rin na-realize na parang mas gusto kong bumalik. Hindi ako pwede na nandito lang ako na ganito lang ginagawa ko. Sumasagot ako ng tawag ng mga Amerikano na galit kasi wala silang napapanood sa TV nila. Naglakas loob ako na bumalik. Kinapalang ko yung mukha ko, nagtanong ko sa mga klase ko kung paano yung dapat kong gawin, sige mo nang lalapitan, sige mo nang nakausapin. Luckily, napagbigyan naman. And sabi ko nga, ang catch ko lang sa sarili ko, di ako babalik sa main. Kailangan yung pumiliin kong course, hindi sa main. So, ang choices ko lang sa SEIA, sa Hasmin, sa Artec, sa SSOC. Sa SEIA, ako ng baka, hindi naman ako mahusay mag-drawing. Pero nag-drafting kami ng high school. Lalo naman sa math. So, kasi agad yan sa akin, engineering sa architecture. Sa Hasmin, mukha akong Hasmin ko. Hindi naman, di ba? Jasmine Rice. Mahilig sa Jasmine Rice. Sa Artec, ang alam ko rin sa computer game. So, nekis na rin. So, nakita ako option, yung 4 na courses sa COC. Advertising, communication research. Kamusta naman yung communications research? Tinatamad na nga ako magbasa. Advertising, sigurado may math doon. Nekis na rin yun. Broadcasting, hindi ako pinagbigyan ng department head nila. Sabi, hindi raw sila tumatanggap na mag-shift or ng returning student. Kahit na sinabi ko na ready ako magsimula from the beginning, first year, relate ko ulit, wala akong papakain. Sabi ko, so, sinanggap ako sa Department of Journalism ni Ma'am Ren din. Kulang na lang yakapin niya ako. Totoo naman. Ang tanong nilang sa akin, bakit gusto mo mag-journalism? So, sinabi ko sa kanya totoo kasi hindi po ako tinanggap sa abroad. O sige, dito ka na. At yun ang aking kwento. Pero pwede matuloy. Ilang taon ka? 3 taon. Nung first year ko sa journalism, graduation yun ng mga kabatch ko. Noong 2018. Ano pares tayo? Actually, nung nag-second year ako, nung pumasok ako ulit, graduation din yun ng mga kabatch ko. Diba? So parang, hindi ko alam kung parang sinasampal sa mukha mo na dapat kasama ka. Pero, kaya na natin yung graduate kasi kung may diploma na sila tayo. Share ko lang, nung time nga na nung pumapasok tayo ba October, graduation na September, 2 buwan ako hindi nag-Facebook kasi sobrang heartbreak. Nakikita ko pictures nila sa feed ko. Oh my God, hindi ako nag-Facebook for 2 months. Nakaka-inggit, pero more than the inggit, kasi siguro ito yung masasabi ko na nag-mature ako. More than the inggit, masaya ako para sa kanila. Kasi meron na silang bagay na hindi mananakaw sa kanila, which is yung diploma, college degree. Masaya rin ako para sa kanila kasi hindi nila ako yung kapatid, wala na yung demonyo ka klase. Kapunta ka sa amin. Oo, nasa yung isa sa tanas kaya nakapula ako kayo. Sa tayo dyan. Kayo yung makakapagsabi. At dahil kilala niyo na kaming lahat, next episode, ang pag-uusapan naman namin ay yung struggles and marami pang iba. That's a wrap mga kaibigan. Pakinggan niyo pa ulit kami. Ay, may pang-invite. Tama ba yun? Ewan ko, bahala na. Pakinggan niyo lang kami. Next episode, abangan ninyo. Bye-bye. Again, this has been The Comeback!